tikom ang bibig pagdating sa mga usapin ng dignidad ng kababaihan, soberenya sa sariling bansa, ng sariling bansa at pangingibabaw ng batas. And here is not enough that we call out the silence of the Vice President. And is that also enough that we point out the silence actually reflects on her character, on the type of woman and leader she really is. That on the things that matter, women's dignity, our country's sovereignty, the rule of law in our land, we cannot count on her. Importante po ang mga puntong ito. But our bigger point here is to confront the political message and symbolic meanings of that silence. More telling here are the far-reaching repercussions that that silence may cause in the public consciousness and the effects that it may engender in the minds of our public servants. Na tamang manahimik kahit niyuyurakan ng dignidad ng tao. Na tamang magsawalang kibo kahit inaagaw ng ating teritoryo at inaalipusta na ang sariling kababayan. Na tamang palampasin ang krimen at panggugulo na parang walang kwenta ang ating konstitusyon at mga batas. This is the sound of Sara's silence. Hindi tayo pumapayag dito. Hindi tayo dapat pumayag dito. At tayo naman sa kamarang ito, ano ang ating tugon? Huwag naman po sanang magkikibit balikat. Huwag naman po sanang mahawaan ng pananahimik dahil ang pagsasawalang kibo ay pakikisangkot. Dapat na hamunin at singilin natin ang ating mga pinuno kapag mali, kapag baluktot ang kanilang asal at salita, at kapag walang katwiran ang kanilang pagtikom ng bibig kung kailan kailangan. Belated International Women's Day, Happy Women's Month, mabuhay ang kababaihan at lahat ng mga makakababahihan. Maraming salamat po. Thank you.